Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So noong isang linggo lang nga ay inamin sa live television ng former Warriors General Manager and President of Basketball Operations Bob Myers na nagkamali siya sa pagpili kay James Wiseman kahit na napakaganda na nga daw ng pinakita ni Tyrese Haliburton sa kanilang workout. Pinili nga nila si Wiseman over LaMelo Ball, Tyrese Haliburton, Tyrese Maxey, Desmond Bane, Cole Anthony at Jaden McDaniels. Ngunit posible nga bang isa lang ito sa maling pagkakadraft ng Warriors in the recent years dahil sa sumunod na taon nga ay pinili nila si Jonathan Kuminga at Moses Moody. Sa same draft class na ito ay andun nga ang ilan sa mga players na nagmumukhang future all-star na ngayon. Number 7 pick ng Warriors ay si Kuminga. Ang number 8 pick naman ay si Franz Wagner. Number 14 pick ng Warriors ay si Moses Moody. Just 2 picks after at number 16 ay si Sengun ang napili na nagmumukha ng all-star ang laruan sa ngayon. Imagine kung nakapag-draft nga ng tama ang Warriors with LaMelo Ball or Tyrese Haliburton, with Franz Wagner at Sengun, at sasamahan pa ito ni Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green at Kevon Looney. Tiyak na ma-extend nga nito mga kaibigan ang championship window ng Warriors. At mabibigyan din sila ng pagkakataon na magkaroon ng team na nasa win now mode but at the same time ay makakapaghanda din sila para sa future. Ganun pa man at that moment ay hindi mo din nga masisisi ang Warriors kung bakit nila pinili si Kuminga at Moody. Ngunit kung kay Wiseman nga ay kahit sinong may alam sa basketball at pinanood ang mga laro niya sa kolehiyo, ang masasabi mo lang nga ay sobrang talented nito ngunit may pagkukulang talaga sa basketball IQ. Sa palagay nyo ba ay nagkamali ang Warriors sa kanilang mga nakuha sa NBA draft? Habang number 1 pick naman Victor Wembanyama ng San Antonio Spurs ay mukhang hindi gaanong natutuwa sa pagpapahinga na ginagawa sa kanya ng kanyang team. Inanunsyo na out siya sa susunod na back-to-back game ng Spurs at sinabi nga ni Wemby sa isang interview na kung siya lang naman daw ang masusunod ay handa siyang maglaro at kaya niyang maglaro. Ganun pa man ang medical staff nga daw ng Spurs ang nag-shutdown sa kanya. Dahil sa mga komento na ito ng number 1 pick ay may mga nagsasabi nga na hindi daw nakaka-develop ng tuluyan si Wemby dahil masyadong binibaby ito ng Spurs. Dililimit din umano ito sa 29 to 30 minutes per game kahit na kaya naman ito na maglaro ng mahigit 35 minutes per game. 19 years old pa lang nga daw ito at nilo-load management na ito ng Spurs. Well, napapabalita nga na pinaplano ng Spurs na magtanking ulit ngayong season at next year sila magtutodo kasama ang dalawang max players na pwede nilang makuha sa free agency kung sino man ito at isang top 3 pick pa ang makukuha nila dahil nasa dulo ulit sila ng West ngayong season. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Isama na din natin sa update na ito na si Jimmy Butler ay listed as questionable sa kanilang game bukas kontra sa Golden State Warriors dahil sa calf injury. So konting heads up lang ito sa may mga planong tumalpak bukas. Again, questionable. Ibig sabihin ay pwede siyang maglaro at posible namang hindi. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?